Chop victim's body found in Binondo, Manila. Sa Maynila, may isa pong hiwa-hiwalay na bangkay ng isang lalaki ang nakitang nakasilid sa loob ng isang drum sa harap ng sports complex sa kahabaan ng Mel Lopez Boulevard northbound, Barangay 275 sa Binondo. Linggo po ito ng gabi, Pebrero 15. Sa mga footages po mula sa mga balita, makikita yung eksena at gulat ng mga tao nung malaman nila na meron ng bangkay doon sa loob ng drum. Dahil sa gulong nangyari, tumawag po sila ng kapulisan at ayon sa kanila, na-discover daw itong mga bahagi ng katawan ng lalaki bandang 7:30 na raw ng gabi at inireport sa kanila bandang 7:45. Ganito raw yung eksena po na para sa mga curious kung ano nga ba yung nadatnan nila. Ano yung nandun sa loob ng drum? Sabi ng mga pulis, bukod sa putol-putol nga po, itong mga parte ng katawan na sa ngayon hindi pa natin alam kung paano pinutol. So madugo po siya, biyak-biyak na mga kalamnan, na mga buto, at partly daw nakabalot ito ng mga trash bag. So I think nai-imagine nyo na kung ano yung nangyayari dyan. Meron daw unang dalawang lalaki, no, yung nakadiscover dito, at mamaya ikukwento ko kung paano nila nakita to. So, pero imagine niyo na lang, no, na tamang naglalakad lang kayo, no, kayong dalawang lalaki, tapos makaka-encounter kayo ng isang asul na drum na meron palang bangkay at hindi lang basta-basta bangkay, kung hindi biyak-biyak, kalas-kalas na bangkay. Aba kung tayo yun, medyo manginginig po talaga tayo sa takot. Miski ako, papaka-honest ako, baka madala mo pa sa pag-uwi yung takot mo, di ba? Pero hindi lang yung takot sa bangkay, no? Yung takot sa dugo, takot dun sa violence. Pero yung fear na babalot sa'yo is yung pagiging praning mo. Yung pag-iisip mo kung sino ba yung gumawa nito. Siyempre, papatingin ka sa paligid. Hala, may serial killer ba? May mga gang ba na pumapatay ng kung sino-sino? And the fact na wala kang kaalam-alam kung ano yung nangyayari, yun yung talagang nakakatakot. What if may susunod pala doon sa lalaking nasa trash bag? Yun yung nakakatakot dito. And at this point, wala pong nakakaalam kung sino yung lalaki at sino yung pumatay sa kanya ang nagtapon. Of course, sa mga ganitong klase po ng kaso, unang-unang gagawin po talaga ng mga pulis hanapin kung sino yung gumawa nito para hindi na siya maulit pa kasi maaari na merong susunod, di ba? So tinanong nila po, no, yung sinasabi ko sa inyong dalawa na nakadiscover nito. Ang sabi nila, no, sa kanilang salaysay, bigla-bigla na lang daw habang naglalakad sila, meron daw silang nakitang isang puting van na papalapit sa kanila, no, sa ibabaw ng Mel Lopez Bridge. Ayan yun. Paghinto raw nung van, may bumaba na lalaki, dalawang lalaki, at meron silang bitbit na asul na drum. Tapos nakabalot pa raw nga ng mga plastic tape, siguro para hindi magkalat-kalat or para hindi mabuksan. So ito yung mga clues natin so far sa kwentong ito, no? Number 1, yung dismembered na katawan, yung chop-chop. Number 2, yung puting van. Number 3, may lalaki at yung driver. Pag ganyan po yung formula, usually, kung ako po yung tatanungin, no, kakanood natin ng mga teleserye at mga Filipino true crime, especially dito sa ating channel, mapapaisip tayo, meron bang nag-utos na malaking tao? Utosan ba itong mga driver o yung nagtapon? Yun ba yung pumatay? Goons lang ba sila? Tama kaya yung hula natin na to? Nanala nyo yung kwento ko kanina na meron dalawang lalaki nga, no, yung unang nakakita doon sa drum. Hindi lang nila basta nakita, no, mula doon sa van. Kasi, nung paghinto daw nung van, inutusan pa itong dalawang lalaki na to na nagkakariton na itapon daw yung drum, tapos aabutan daw sila ng pera. Siyempre, hindi ka naman mag-iisip na, ay, may bangka ito, baka naman basura lang, di ba? Tapos, nabibigatan lang sila. Sa una, ganun pero actually, scrap natin, hindi rin Kasi di ba, asul na drum, tapos puting van. Yan yung mga usual na eksena sa mga kidnapping at mga biglang nawawala at namamatay na lang. Kung ako yun, medyo maghihinala din ako. Actually, yun yung thoughts ko. Pagkatapos raw iabot sa kanila yung drum, dumiretso na raw ng pa-northbound ng Mel Lopez Boulevard yung van. Tapos yung mga saksi daw or yung mga nakakita po sa bangkay sinaka yung drum doon sa kariton nila. Saka iniwan sa gilid ng kalsada sa harap ng Delpan Sports Complex. Siyempre, sasalansan din po nila na maayos and pinatapon sa kanila Hanggang sa meron silang napansin po na kakaiba. Tataka sila. Ano to? May isang nakabukas po na plastic bag. Tapos nagulat sila, teka, hindi to basura. Katawan ng tao to.
At hindi lang basta katawan ng tao, kung hindi bahagi ng katawan ng tao nakachap-chap. Sa takot nila sa pangyayari at dahil siguro para hindi, may chance kasi na baka pagbintangan pa sila, di ba? Nireport agad na magkasamang saksi yung nadatnan nila doon sa mga otoridad. Nagkagulo na rin po yung mga tao. Natakot sila, naglabasan yung mga miron, ayun, nagdatingan yung mga pulis, in-investigate nila, nagtanong sa mga saksi, and then ipinadala na yung mga bahagi ng katawan sa funeraria cruise para alamin sino ang chap-chap na lalaking ito. Aalamin muna natin kung ano nga ba yung ginawa sa kanya at ano kaya yung motibo, kung bakit siya pinatay, meron ba naghihiganti sa kanya, may nakabangga ba siyang malaking tao. Bumuo po ang Manila Police District ng isang Special Investigating Team na tinatawag na SIT. Itong team na to tututukan ng kaso para malaman yung mga katanungang bumabagabag sa ating lahat at para malaman ang dalawang bagay na importante. Number 1, sino yung lalaking pinatay at number 2, sino yung pumatay sa kanya. May isang kakaibang detalye lang po silang nabanggit. May sinabi yung mga pulis na nabasa ko, no, doon daw sa loob ng drum, parang hinaluan pa daw nung kimchi yung bangkay. Ang weird, di ba? Sobrang weird kasi mapapaisip ka kung ano yung purpose doon. Yung utak natin, di ba, kaka-true crime natin, ano lang, kinakain ba to? Mga ganun na. Pero sabi nila, hindi rin daw nila matuko yung purpose kung bakit ganun. Pero most likely, baka para hindi maamoy yung bangkay, parang pang cover or ma-overpower yung lansa siguro ng dugo or yung sulasok ng naaagnas na katawan. Hindi nila alam pa, ha? Teorya lang yan. Parang ganun yung sinasabi ng mga pulis na maaaring dahilan. Bukod dito, nakita rin nila na may nakataling lubid doon sa kamay ng biktima. So parang pinahirapan ba siya? Tinorture ba muna siya? Binacktrack po ng mga kapulisan ang mga CCTV na posibleng maging tulay sa pagkilala ng suspect. And of course, ng biktima. Sabi nila, ongoing ang ating backtracking and forwarding operations. May mga sinusundan tayo pero hindi muna tayo magbibigay ng further details dyan para hindi makompromiso ang ginagawa nating pag-iimbestiga. Ito lang yung nakakainis dito, no, sa lahat po ng mga kaso sa Pilipinas. Ito rin po yung common. Sabi nila na meron sanang CCTV na mismong nakatuto kung saan binaba yung drum mula sa van pero sira daw ito dahil sa nagdaan daw na bagyo. Gayunpaman, sabi nila na meron silang testigong makakapagbigay ng impormasyon kung sino at nasaan ang suspect sa pagpatay na ito. Mahanap pa kaya ang nag-chop-chop sa biktima? Hinga muna ng malalim, ha, dahil marami pang layers ang kwentong ito. The Mastermind? Question mark. I-explain ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero matapos po ang 4 na araw na paghahanap ng mga kapulisan, paghalughog sa mga CCTV footages, pagtatanong kung kani-kanino, pagkuha ng mga datos mula sa mga isinagawang tests, meron nang naaresto po ang autoridad. Ito ang lalaking kanilang inaresto. Isa raw itong Taiwanese at alleged na mastermind sa pagpatay sa lalaking chinap-chap at hinalo nga dun sa kimchi. Sabi nila, na nahuli raw nila itong 32 years old na Taiwanese, question mark pa yan, ha, na tinatawag sa articles bilang si alias Davao. Yan po yung ginamit na alias dun sa article na nabasa ko mula GMA. Nahuli nila sa isang casino sa Parañaque bandang 1 p.m. noong Wednesday. At yung kanyang itsura po, syempre blurred, pero isang mukhang simpleng lalaki lang po siya para sa akin na nakasuot ng isang simpleng t-shirt. Siya yung tinuturong sa lari doon sa pagpatay sa biktima na isa rin palang Chinese national. But more on that later. Paano nahuli? Nabanggit ko sa inyo na sinundan yung mga CCTV at base sa mga balita at articles tungkol sa kwentong ito, marami rin silang screenshots po. Nakakatakot yung mga screenshots sa mga CCTV. At idagdag pa natin, no, na meron silang hawak na tao na makakapagturo daw. Ayon sa mga pulis, ang isa sa mga tumulong po talaga sa kanila or nag-assist is yung live-in partner nitong suspect. Hindi ko po alam if Chinese ito, Chinese or Taiwanese or Filipino. Wala po akong makitang detalye tungkol dito, ha. Dahil sa kanya po, natukoy kung nasan ba itong suspect. Nahuli nila itong suspect sa isang CCTV footage sa isang condominium sa Pasay na nagtutulak ng isang trolley. So medyo magandang proof na rin po ito, no? Konkretong ebidensya na siya. Yung trolley na po na yon, may nakatungtong na isang malaking asul na drum. Alam na po natin lahat ng nangyari pagkatapos niyan. Ngayon itong CCTV footage po, dated ng February 15, isang araw matapos ang Valentine's. Pinuntahan nila ito at meron silang na-recover
na isang metal saw, bakal na lagari po, no? So mukhang yun yung ginamit pang chop-chop. Sabi ng mga pulis na itong si alias Davao nakaschedule na mag-undergo ng inquest proceedings sa Pasay Prosecutor's Office. Nasabi rin nila na naaresto nila itong accomplice ng suspect na nagkumontrata doon sa van na ginamit sa pag-dispose ng katawan ng biktima. Medyo natatangahan lang po ako, no? Siguro kaka-true crime stories natin, no? Bakit may papatapon sa kalagitnaan kung saan kita ng lahat? Also, bakit nagbayad ka pa ng magtatapon? Di mas lalong nakita, di ba? Bakit hindi sa isang liblib na probinsya, no? Sa isang talahiban? Bakit hindi sa malayo? Yun yung katanungan ko. Kaka-true crime siguro natin. Medyo weak itong ginawa nila, no? At alam ko, miski kayo, iniisip nyo rin yan. Pero in a way, syempre, mabuti rin na medyo pangtanga yung ginawa nila, no? Na pagdidispose at nahuli rin sila kaagad. Pero tuloy na natin yung kwento. Di ba sabi ko sa inyo na question mark muna yung pagkakakilanlan ng suspect. May isa pong balita ang lumabas. Suspect is Chinese. Sabi ng Taipei Economic and Cultural Office in the Philippines o TECO na itong suspect na inaresto raw na may kinalaman dito sa Binondo Chop Chop Drum Murder Case hindi isang Taiwanese kung hindi isang Chinese citizen. Okay. Nagre-ring ng mga bells yung salitang Chinese po pagdating sa mga krimen dito sa atin, di ba? Munang pumapasok sa isip natin yung Pogo. Mamaya, pag-usapan natin yan. Anyway, nagpapanggap lang daw itong Taiwanese gamit ang isang peking passport. Sa official statement nila, sinabi nila na gumawa raw sila ng verification procedures para malaman to. Kasi ayon sa mga balita, Taiwanese daw, di ba? Lahat ng articles sinasabi Taiwanese. After carefully examining the passport presented by the suspect, this office confirms that the document is a forged Taiwanese passport. Sabi ng TECO. Meron po silang isang officer na bumisita sa suspect para mag-conduct ng ocular verification. Kausapin ng diretso, no, ng face-to-face. In-interview siya at sinabi nila na itong suspect raw hindi ma-identify yung kanyang Taiwan National Identification Number. At umamin rin siya na hindi po talaga ako Taiwanese, Chinese po talaga ako. Ngayon tinanong siya, saan mo nakuha yung passport mo? Kung saan sumagot naman daw yung lalaki. Napagawa niya gamit yung Telegram, yung app po na Telegram. Grabe namin nangyayari doon, no? By the end of the day, sabi ng TECO na nire-respeto nila ang judicial process ng bansa at patuloy na nakikipag-ugnayan sa local authorities. Lalo na daw sa mga matters na may kinalaman sa document fraud at mga transactional crime. Ngayon, habang patuloy ang mga iniimbestigahan po sa kasong ito at habang inaalam pa natin kung sino yung mga involved at kung anong kaso ba yung maaaring ipatong sa kanila, puntahan muna natin yung biktima. Pagkakakilanlan ng biktima. Sabi ng pulis na ito raw isang Chinese national din at kaibigan pala nung suspect. Sabi, yung victim natin is kinilala nung live-in partner nung ating primary suspect. In-identify siya doon sa ID na nakita doon sa condo unit. Ganun din doon sa picture na ipinadala ng MPD or Manila Police District. Sabi ng kapulisan, base sa statement ng witness, matagal na rin daw magkakilala yung suspect at saka yung biktima. Mga 2 years na rin daw. At business partners ba sila? So may kinalaman ba sa pera itong pagpatay na to? As of the writing of this episode, inaalam pa ng mga kapulisan kung gaano nakatagal ang dalawa sa Pilipinas. Wala pa po silang nire-release na detalye dyan. Ngayon sabi ng mga investigador na meron daw isang registered tenant doon sa condominium bukod pa sa suspect. Meron pa raw 3 nakalista bilang occupants. Ibig sabihin na merong 5 tenants doon sa unit. Kung may kinalaman sila sa kaso, malalaman po natin yan. However, itong biktima raw, nag-i-stay dun sa unit pero hindi raw nag-declare ng kahit ano sa management, hindi nag-submit ng passport o kahit anong identification document. So, hindi siya kilala talaga. Hinahanap na natin yung 4 pa na Chinese nationals para mabigyang linaw kung ano yung participation nila dito sa naganap na krimen dito sa condo unit na ito. Sabi ng kapulisan, murder charge. Itong 4 na tenants po, lahat sila chinarge ng murder. Na-identify silang lahat mula dun sa passports na provide nila sa management ng condo. Yung mga authorities po, nakikipag-coordinate sa Chinese Embassy kung nasa Pilipinas pa ba itong 4 na to o wala na ba. At habang sinusulat ko po ito, walang kahit sinong family member po ng biktima yung kumuha sa kanyang mga labi. Pero kasalukuyan itong nasa kustodya ng isang funeral parlor na inarrange ng Manila Police
District. Sabi ng mga pulis na mananatili ito sa funeral home hanggang sa meron daw na lumabas, no, meron kumuha na family member o kahit sinong kakilala na formally ay i-identify ito na ito siya at i-claim ang kanyang bangkay. Nakakaawa yung ending ng buhay niya pero hindi pa rin natin alam kung ano yung kabuuan ng nangyari kasi for all we know, may chance din kasi na magkakutsaba sila sa kung anong krimen. Hindi pa natin alam. Let's not jump into conclusions for now. Pero hindi mo maiiwasan talagang maglaro yung isip mo bilang isang true crime enthusiast. Anyway, grabe no? Meron talaga mga foreigners na dito talaga pumupunta sa Pilipinas para gumawa ng kanilang mga krimen. And obviously, hindi ko po masasabi sa inyo kung ano yung ginagawa nila dito. Diba? Wala naman tayong alam pa. Pero pag mga Chinese nationals po na walang documents ang usapan, medyo may nagre-ring po na bell sa ating mga Pilipino. At ang unang pumapasok po talaga sa isip natin is yung Pogo. Pogo, condominium, yan yung mga yung mga usual na mga salita na maririnig mo sa mga ganong klaseng kwento Alam pa natin no, na merong mga Chinese na nagpanggap pa Pilipino, tas naging mayor pa. Sabi nila, wala na raw Pogo sa Pilipinas. Pero nung malay natin, di ba, nakakalungkot lang din na ginagawa nilang playground ang ating bansa. Mapapogo man o hindi. So sana mas mahigpitan pa ang mga batas at seguridad ng bansa laban dito. Alam niyo, sarili mga kriminal nga natin, hindi natin malinis. Pati ba naman kriminal ng ibang bansa, nakikisali pa sa atin. Lalo lang gumugulo. Para sa question of the day natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. At marami pa po tayong kwento Bisita lang kayo sa aking channel. At itag nyo ako, no? Story nyo ako na nanonood dito. Hi sa inyong lahat sa aking Instagram. Mag-message din po kayo doon. Hindi man ako nakakapag-reply. Nababasa ko po itong mga message nyo. Ito na yung ating question of the day. Kung ikaw makakakita ng isang drum na duguan at naglalaman ng chap-chap na bangkay ng tao sa loob, ano yung unang mararamdaman at gagawin mo? Magpapanik ka ba? Magsisisigaw ka ba? Tatawag ka ba ng mga pulis? Hihimatayin ka ba? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.